Magandang buhay mga kainday, mga kadudong. Ang ating lulutuin ngayon ay ginataang gulay. Ang gulay na ito ay sigarilyas o kalamismis. Yun po ang tawag sa gulay na yan. So ngayon, hinuhugasan muna natin yan kasi maraming nakadikit dyan ng mga lantang dahon at saka may mga putik-putik pa po yung iba. Kaya kailangan talaga natin isa-isahin ang paglilinis. Yan pong gulay na yan mga kainday, yan ay bigay ng isa sa ating mga kaibigan na nakakaalam na gusto yan ng ating kadudong. So nung sila ay nag-harvest ng gulay, tayo'y nabahagian ng medyo madami-dami din. So hinugasan natin yan ng isa-isa para masigurado natin talagang malinis ang ating gulay bago ito gayatin. So ngayon, ginagayat na natin pa isa-isa yung ating gulay. Itong gulay na to, dito ko lang to nakita at natikman sa Laguna kasi ito ay hindi ko nakita sa palengke sa atin sa probinsya, sa Davao. So nung ako'y dumating dito, nakita ko yung gulay na yan kasi yung aming kapitbahay ay nagluto ng gulay na sigarilyas na nilagyan nila ng tuna at saka gata. So ngayon nasarapan tayo dahil tayo ngayon nabigyan ng ating kapitbahay. Kaya sabi ko, naalala ko, eto nga yung maluto ngayon na ulam kasi binigyan tayo. So ngayon dyan, inayos na natin yung panglahok na bawang at saka sibuyas. Ito lang yung nilagay namin sa una, gigisa namin siya sa bawang at saka sibuyas. At saka magluluto niyan ang ating dudong kasi hindi ko siya masyadong alam lutuin. Siya lang nakakaalam lutuin yan. Palibhasa, favorite niya kasi yung gulay na yan. Ayan, naglagay na siya ng mantika, kinalat-kalat niya doon sa kawali. Una niyang nilagay yung bawang, bago ang sibuyas. Samantalang ako, pag ako ang nagluto, inuuna ko yung sibuyas bago ang bawang. Ayan, nilagay niya dyan na yung sigarilyas, hinalo-halo niya para lahat ay malagyan ng mantika. Naglagay din siya ng tubig dyan, isang cup. Naglagay din siya ng paminta. So, 2 cup na ang nailagay niya dyan. Basta lahat na bilang ko ay parang 4 na cup ang nailagay niya na tubig sa sigarilyas. Inaantay niya lang dyan lumambot. Kaya yan, hinalo-halo niya lang. Tapos, tinitignan kung nahalo ba lahat. At ayan, tinignan niya kung may tubig pa. Ayan, tinakpan niya uli. So, siya kasi mga kainday, etong ating dudong, mahilig talaga magluto ng ulam yan. Mga karni o ganyang gulay, yun yung mga gusto niya. Basta pagka favorite niyang ulam, yun talaga yung lulutuin niya. Pero pagka gusto ko naman na lutong Bisaya, syempre ako naman ang nagluluto nun. Ayan, naglagay na siya ng pangpalasa dyan para lumasa ng ating nilulutong ulam. Naglagay din siya ng asin. Tapos iniligay niya na rin dyan yung isang basong isang cup na gata. Ang laman dyan sa pouch na yan. So, hinalo-halo niya lang dyan. Tapos pinantay niya ng paghalo. Naglagay din siya dyan ng chili paste. Kami lang din ang nagluto niyan. Kami ang may gumagawa ng chili paste namin para hindi na kami bibili. Ayan, tinakluban niya uli. Tapos tinitignan niya uli kung ito'y ito'y malambot na. Medyo natatagalan nga ang pagpalambot siya kasi yung iba hindi ganun kabata, may medyo magulang. Tinikman niya na rin yung lasa diyan kung okay na ba. Tapos naglagay uli siya ng konting asin. Tsaka may kasama na yung paminta. Tsaka dyan, medyo malambot na, kaya nilagay niya na yung 2 latang tuna. Tapos yung huling hilong gata, bali 2 cup na gata kasi yan. Kasi bawat isang pouch, isang baso. So 2 baso na ang nailagay dyan. Tapos inaantay niya lang dyan kung kung lumalambot-lambot na. Sabi niya kanina, konti na lang.
At ito'y okay na. So, nakisawsaw naman tayo. Kasi ako, nung tinikman ko, medyo kulang pa sa asin. Kaya nakisawsaw ako. Naglagay din ako ng asin. Ayan, iniin na lang po yan para medyo magmamantika na lang po yan dyan. At saka, yun na po yan siya, mga inday. Ready na po yan kainin. Salamat po sa panunood ng aming vlog. Please like, share, and subscribe. Thank you.